10 piso. Ang longgan po ay 140 hanggang per kilo, samantalang dati po ito ay 120. Ang mga prutas na hindi po nagtaas, ito yung mga tinatawag na all year round na prutas na talaga nakikita ho natin mula Enero 1 hanggang December 31. Kabilang po dyan ang apple na 10 piso ang bawat hanggang 25 pesos per piraso. Ang peras 10 to 50 per piece. Ang orange 10 to 25 per piece. Ang grapes naman po, hindi pa ho masyado nagtataas, 200 pesos ang bawat kilo. Ang pakwan, 30 pesos per kilo. Samantalang ang dalandan, ayan, ay umaabot po sa 40 pesos per kilo. Samantalang ang guapol, ayan, hindi pa rin po nagtataas sa presyong 70 pesos per kilo. Pero syempre, habang dumarami ho yung namimili at habang nauubos ang kanilang stock, posible hong tumaas pa rin ang presyo ng mga prutas, lalong-lalo na yung mga hindi po season na prutas. Mula po rito sa Farmers Market, back to you, Rhea. Maraming salamat, Susan Enriquez. Samantala, wala nang tulugan ang mga doktor at nurse ngayon na naka-code white alert pa rin para sa inaasahang pagdagsa ng mga biktima ng paputok. May live report mula sa Jose Reyes Memorial Medical Center sa Maynila, si Joseph Morong. Joseph? Rhea, handang-handa na nga mga doktor at mga nurse dito sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Pero sa awa ng Diyos, sa magdamag na pagbabantay natin dito kanina ay walang ipinasok na pasyente na naging biktima ng paputok. Ang pinakahuli nilang pasyente ay pinasok bandang alas 11 kagabi at naputokan ng pikulo itong isang si Reggie Rosales, pero kaagad din siyang na-discharge. Sa pinakahuling tala ng JRRMC ay may 29 na naging biktima ng paputok dito sa ospital at 16 dyan ay biktima ng pikulo. Rhea, nakahanda na yung mga equipments at yung mga itlog para dun sa mga bata na makakalunok ng watusi. Pero good sign daw yan na wala pa mga pasyente ngayon. Sana raw ay magtuloy-tuloy yan, pero hindi pa rin natin alam kung anong mangyayari hanggang mamaya sa pagsalubong sa 2011. Rhea? Alright, maraming salamat, Joseph Moro. At sa mga naghahanap naman dyan ng memorable na pagsalubong sa bagong taon mamayang gabi, welcome po kayong makisaya sa New Year Party ng GMA Network at SM Mall of Asia sa Pasay City na pinamagatang 2010 to 2011, the GMA New Year Countdown. Nakaset up na ang stage para sa concert at street party na magsisimula mamayang alas 11 ng gabi. Already na rin po ang engranding fireworks display sa Bay Area na tatagal ng 15 minutes. Libre ang panonood sa MOA, mga kapuso, kaya samahan nyo kami sa pagsalubong sa 2011. Bukod sa pa-party para sa mga kapuso, kabi-kabila rin ang mga New Year Countdown sa iba't ibang parte ng Metro Manila mamayang gabi. Kabilang na rito ang Luneta na kahapon pa lang ay inaayusan na. Yan ay para sa New Year Countdown ng Department of Tourism kung saan magkakaroon ng mini concert at dance party. Handa na rin ang bagong gawang musical dancing fountain na tsak lalong magpapasaya sa selebrasyon. At promise ng mga taga-DOT, mamamangharaw kayo sa bonggang fireworks display na aabot rin ng 15 minuto. Hindi rin magpapahuli sa party ang Raha Sulaiman Park na may sariling selebrasyon para sa bagong taon. At ang kanilang libreng fireworks display mas mahaba daw at tatagal ito ng 17 minuto. Yun ang labanan, pahaba. Fireworks display. Saan 15 minutes? Saan 16? Saan 17? Yung party natin ang haba eh. Pero kung mag-iibig sabihin ko nandiyan ka sa Manila area, kahit saan ka bumaling ng tingin sa langit, meron. Kasi magkakalapit lang naman niya, Raha Sulaiman, MOA, tsaka yung isa pa. Tsaka ang ganda yan kasi talaga kailangan umpulang sila sa tabi o maaga pa lang maglatag na sila, maglagay na sila ng pagkain. Hihiga na lang sila, ang ganda-ganda ng tanawin na walang gastos. Walang gastos para sa kanila. I-appreciate ko na dahil talagang mahal yun. Oo, sobrang mahal nun. Yung ilang minuto lang daw eh, inaabot na lang ilang Daang libo. At sa kabi-kabilang mga party ngayong New Year's Eve, makikisama kaya ang ating weather o magiging killjoy to at uulanin tayo mamayang gabi. Pues, yan ang ating alamin kay Manny Mendoza, weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Manny. Hello, Ma'am Lynn. Good morning sa iyo at sa iyong mga kasambahay diyan sa unang hirit. Ay, mga kasama ko. Yes. So, good morning, Manny nga pala. Uulan ba ngayon tulad na nangyari kahapon? Kasi kahapon medyo malakas ang ulan tsaka mahaba-haba. Saang lugar, Ma'am? Dito sa Metro Manila, syempre. Yes, Ma'am. Meron ding posibilidad na umulan dito sa Metro Manila. Tulad nga po ng nangyari nung kagabi o nung nakaraang mga araw kasi meron po tayong hanging amihan. And then, nag-i-interact ito sa tinatawag nating Teletropical Front affecting Bicol Region, Eastern Visayas.
Kaya may posibilidad ngang may mga pag-ulan na mararanasan sa pagdiriwang ng ating tinatawag na bagong taon. Nako, so medyo killjoy pala ang panahon ngayon. Paano naman yung mga taga-Albay na medyo nakakaranas na ng pagbaha dahil hindi pa humuhupa ang ulan doon? Actually, nakatutok doon yung Telenopecol front sa parte ng Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Nakatutok din yun sa parte ng Kabikulan. Kaya may posibilidad din na sa pagdiriwang ng bagong taon, may mga pag-ulan pa rin mararanasan ang Kabikulan, ang Silangang Visayas at Northeastern Mindanao. Alright, Manny. Hindi yung mga tao, pag umuulan, kain, tapos pag tumila, lalabas, magkaputok. Maraming salamat, Manny Mendoza, weather forecaster ng Pag-asa. May mga nakatriangulo, pag init siya, patay yung mitsa nila, basa ang lupa. At good weather naman ang wish namin sa huling piyesta ang dadalawin ng unang hirit ngayong taon. Yan ay yung Pakalog Festival ng mga loyal na tambay ng UH, ang mga taga-Santolan, Pasig City. Eto't silipin na natin ang paghahanda doon para sa engranding papiesta sa bagong taon, kung saan nakatambay sina Monica at Jace. Happy New Year, Santolan! Okay. Sinabi. Nako, grabe. Feel na ang New Year dito sa Barangay Santolan, Pasig. Dahil nga patapos na ang isang taon at yan naman lahat very excited na salubungin ang isa na namang taon. 2011, here we come. Kaya nga ngayong umaga, isang kakaibang celebration dito sa Barangay Santolan, Pasig. Ang ating titingnan kung paano nga ba nila celebrate at welcome ang bagong taon. At mamaya, samahan niyo kami lang makikipesta tayo dito sa Santolan, Pasig. At syempre guys, mamaya ay masasalabi natin ang ika-15 taon ng pagdiriwang ng Pakalog Festival. Correct, Pakalog Festival. Alam mo, Jace, this is actually the 15th year nga daw na pagsa-celebrate nila. At ito yung kumakain sila ng lechon sa iba't ibang parte ng street dito sa Barangay Santolan. Masarap yun, masarap na celebration. At makikikain tayo dyan, syempre. Pwede mo At dahil bagong taon na nga, mamaya alamin din natin mga kapuso, yung iba't ibang mga pinaniniwalaan natin tuwing papasok ang bagong taon. Ano nga ba itong mga bagay na ito? Pamahiin na yan. Pamahiin. Ano nga kaya to? So mga kapuso, lahat po yan ating pag-uusapan ngayong isang tulog na lang at bagong taon na nga mula po dito sa Barangay Santolan, Pasig. Happy New Year! Puto na kayo sa unang hirit! Parang naumpisahan na yung lechon na yun, ha? Sa mga mahilig naman mag-taxi dyan, dagdagan nyo na po ang budget nyo sa pagpasok ng bagong taon. Tiyak na tataas ang pasahe sa taxi. Mula sa kasalukuyang 30 pesos na flag down rate, naku, magiging 40 pesos na po ito. Ang patak naman sa kada 300 metro mula 250 ay magiging 350 na. Aprobado na ito ng LTFRB at magiging epektibo 15 araw matapos ilathala sa mga pangunahing dyaryo. Ipinagtanggol ng ahensya ang kanilang desisyon dahil ang huling taxi fare hike ay noong 2004 pa. Kinonsidera rin ng LTFRB ang naging oil price increases, ang pagmahal ng maintenance at iba pa. Pero paalala ng LTFRB, tanging ang mga taxi unit lang na may metrong nakapag-i-issue ng resibo ang maaaring magtaas ng singil. Baka lima lang yan. Anin daw, ay sana. nag-issue. Pero totoo naman yun, ano? Ang daming beses na nag-price increase ng gasolina and stuff. It's about time. Okay, sa malamig na klimang nararanasan ngayon sa maraming parte ng mundo, pinangangambahan na ang pagsipa ng presyo ng langis sa world market. Kaya naman ang Department of Energy nanawagan na sa mga kumpanya ng langis na tulungan ang publiko at huwag biglain ang inaasahang serye ng price increase. At may tumugon naman sa kanilang apela. Ang Petron, tiniyak na tuloy ang pagbebenta ng kanilang Pinoy gasoline, isang formulation na mas mura sa premium gasoline at para sa mga taxi, tricycle, bangka at farm equipment. At maging diskwento nila sa diesel para sa mga public utility vehicle tuloy pa rin. Simula naman bukas, January 1, may pisong diskwentong ipatutupad ng Shell sa bawat litro ng kanilang diesel para sa mga miyembro ng kanilang loyalty club. Yung parang yung formulation nila does not burn as clean as the yung trade-off nun. Paano mo napapamura? Kasi kung napamura mo yung formulation nila, ba't hindi lahat
pamurahin na rin. Sana hindi na-compromise yung ano, Yung quality. Pero yung mga sasakyan bang ito na minensyon natin, kailangan pang merong gawin, i-modify ba yung makina nila para makatanggap ng Pinoy gasoline? Kasi diba, we never know. I'm hoping na hindi siya maka-apekto sa performance ng sasakyan, diba? At para sa marami nating kababayan, hindi po kumpleto ang pagsalubong nila sa bagong. Ayos talaga ang Christmas ng pamilya dahil ayos ang salo-salo at sayawan kasama pati mga apo. Wala kang pangamba pag may Eskelan. Ayos ang maga, paninigas at kirot ng arthritis at rayuma sa Eskelan. Dragon Fireworks has been there with you and your family in